Sa bawat aral na itinanim sa kanyang isipan, mas lumalim ang kanyang katapatan sa kilusan. Sa pagtupad niya ng kanyang mga misyon, may mga pangarap na nasira, buhay na nawala, at maging ang kanyang pinaghirapan para sa kanyang pamilya ay naglaho ng parang bula. Malinaw sa kilusan na bawal magpa full time ng minor de edad. Nakakausap ako ng mga NPA, napakagaling nilang magpropaganda. Bilang isang inosente pa sa kilusan, hindi ko naman inaasahan na yun pala ay ako'y naggamit na nila. Kauna-unahan po nung ako ay kumilos na at na-recruit, binigyan po ako ng pag-aaral, yung nasabing MK, maikling kurso ng lipunan. Dito po yun sa bayan ng Katanawan sa Barangay Suha. Diyan ako pinatawag ng NPA, diyan po ako binigyan ng pag-aaral. Ang nagbigay po sa akin ng pag-aaral at nakapagpasumpa sa akin ng unang sumpa, yung inasabi na kandidatong kasapi ay si Kamits. Tapos tumagal po yung mga 6 na buwan, binigyan po ako ng pag-aaral, yung ARAC, yung araling aktivista na kung tawagin. Kasunod po noon ay binigyan na ako ng araling yung BKP. Pag-aaral na po sa pang-partido na yun. Partido Communist Parties. Doon po ako binigyan ng pag-aaral sa Hunggo, bayan po ng Lupis. 10 po kami noon, limot ko na rin yung ibang mga kasama ko. Nakalawak din ako noon ng mga NPA. Ang nagpasumpa po sa akin noon ay si Kamits ulit. Nung pangalawang sumpa ko, yun na po yung isang masasabi ka na po doon na ikaw ay isa ng kadre at full-time ka na sa kilusan kapag ikay nakapag-aral na. Hanggang sa tuloy-tuloy rin po yung pagkilos ko at ako ay full-time na nun. Binigyan na rin po ako ng pag-aaral yung IKP. Doon naman po ako binigyan ng pag-aaral. Mga halos kaklase ko po yan sa IKP. Yan sina Lala, sina Kamits. Magkakaklase kami yung mga yan sa IKP. Diyan ginanap yun sa Vista Hermosa, bayan ng Makalilon. Ang nagbigay po sa amin ng pag-aaral noon ay si Ka Utoy, yung si Ka Jihad Almusara sa tunay na apelyido niya. Kapag natapos ka po ng IKP, doon ka na po i-declare ng isa kang kadre at ikaw ay pwede nang humawak ng isang unit ng hukbo o isang unit or isang bayan ng sarili mong tao. Kaya doon na po naibigay sa akin yung isang unit ng white area na ako na po yung pinamuno. Ako na po yung namumuno ng isang unit ng white area dito sa probinsya ng Quezon. Yun po yung pagkakasunod-sunod na pagbibigay ng pag-aaral pag ikaw ay na-recruit sa kilusan. Bago pa po ako mag full-time, ay may maayos po kaming buhay. Naging maayos din po yung buhay, nagsikap, may bahay. Kapag patayo po ako ng bahay, may hayop. Nakapag trabaho po kami mag-asawa, nakapag negosyo kami ng sa bakery. At nakapagpaaral po ako ng mga anak. Nakapagpa-abroad po ako ng anak. Ang mga anak ko pong lalaki na 3 ay lahat po ay driver, may nasa pabrika. Magaganda po ang mga trabaho. Nung ako po ay mag full time, nawala po ang aming piggery, bakery. Naubos po yun. Tapos ay yung pong aking mga anak ay napatigil na ng pag-aaral, hindi na nakapag-aaral. Mga nakagraduate lang po sila ng high school, hindi na nakapagtuloy-tuloy. At doon na po ako tumutok sa kilusan. Kapag ikaw po ay full-time na at binigyan ka na ng tungkulin bilang isang namumuno na, talagang priority po yung trabaho sa kilusan. Ang pinakang matinding hinirap ko po sa kilusan ay yung ibinigay sa aking napakabigat na mga gawain. Ako po ay natrabaho sa armado,
Ang gawain ko po doon sa armado ay lahat po halos ng NPA na napasok dito sa unit ng hukbo ni Kanits dito sa Quezon ay halos ako lahat po ang nag-aabyad noon. Mga sasakyan, mga bahay na matutuluyan, kung sila po ay mapasok sa loob ng hukbo or malabas. At may nakakuta din po sa aking gawain na dapat sa isang taon ay hindi bababa sa 10 ang dapat na mapapa-NPA ko. Kaya hanggang sa time na makasunod lamang po ako doon sa nakakuta sa akin na trabaho na makapagpa-NPA ako ng 10 taon-taon tuwing December po yun. Dapat ay may present ako. Magawa ko lang po yun hanggang sa pamangkin ko. Pinag-NPA ko po yun hanggang po sa namatay. Namatay po siya sa labanan. At yun pong mga kabataan na halos din mga minor de edad, mga tambay, yan po ay halos ina-recruit ko. Inatingnan ko po yung mga pamilyang mga bata na nasa galaan. Halos yun po ay ina-recruit ko, tinapadala ko sa bundok para matupad ko lang po yung nakakuta sa akin na 10 NPA dapat tuwing December ay mapasampa ko. Kapag po nagkakalabanan at may namamatay na aking nirecruit, yun po yung hindi ko matanggap sa sarili ko na nasisira ko yung, lalo kapag nahiyaw ko yung magulang naiyak sa bangkay dahil kapag po nakaburol o nakuha namin sa bundok sa pinaglabanan, nandyan na po yung mga hinaing ng mga magulang na halos inakalikot po yung utak ko, yung aking puso na sa hinagpis ng magulang na kung hindi nag-NPA ay buhay pa yung anak niya. Yun po'y ramdam na ramdam ko na ako yung may pagkakasala. Kaya yun po yung halos talagang hindi man po ako nakaranas na digmaan. Pero yung torture po sa aking sarili at utak na nahihirapan ako sa kanilang mga itinukang gawain, na nahihirapan ako, nakukonsensya ako na mga namamatay na NPA na ako yung nagpasampa. Ultimo pong dugo at laman ko, mga pinsan ko, mga pamangkin ko, namamatay po sa kilusan dahil ako mismo yung naghahatid sa kanila para lang ako may maipresent doon sa inahingi ng hukbo na taon-taon dapat ay may 10 NPA akong mapapasampa. Nakikita ko ng mga namamatay, ako yung nagawasak ng kinabukasan ng mga kabataan. Kinausap ako ng aking mga anak na, "Mama, pag-isip-isip ka na." Ang naisip ko po noon ay sumuko na laang.